Yo, what's up mga master? Mark Music here. May nagre-request sa akin itong mga master paano daw mag-memorize ng fretboard ng bass guitar. So, bago lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista, nagtutulong po base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo to o hindi, yung mga tinuturo ko. Let's go! So, yung bass guitar natin mga master is 4-string na bass guitar. Yan, so meron ding 5-string, merong 6-string. Turo ko na sa inyo mga master kung ano yung mga nota dito sa ating fretboard sa ating bass guitar. So, mahalagang malaman mga master na yung bass guitar natin mga master is kagaya lang din yan ng ating mga gitara na 6 yung kwerdas. Kumbaga yung sa regular natin na gitara mga master, yung 6-string, tatanggalin mo lang yung dalawa sa baba. Yan. At pag may makita naman kayo na bass na 5-string, dumagdag lang yan ng isang string dito sa taas. Kumbaga, ang mangyayari sa kanya, yung sa pinakamataas niya is, yung nota niya is B. Yan. Kumbaga, dinagdagan lang yung sa taas, hindi yung dun sa baba. Ito yung mga dapat nating tandaan mga master pag mag-memorize tayo ng fretboard mga master. Sa gitara o sa bass, kailangan alam natin yung tinatawag na musical alphabet. Yung musical alphabet is ito yun mga master. Yung mga nota, 12 na nota na paulit-ulit lang naglo-loop, hindi nagbabago, hindi siya nakagaya ng B, after ng B is D, hindi. Kailangan susunod tayo sa rules ng ating alphabet. Mga nag-aaral lang tayo mula sa A hanggang Z, di sinusunod natin yan. Pagalitan tayo ng ating teacher pag sinabi natin na C, pagkatapos ng C is X, hindi pwede yun, di ba? So, ganyan din yan mga master. Yung ating musical alphabet is parehong-pareho yan ng principle dito sa alphabet na natutunan natin sa ating paaralan. Nalaman natin yan mga master or nare-recite na natin yan yung musical alphabet na yan. Papasok na yan sa isip natin na pag E, ibig sabihin sa susunod ng E is F. Then F sharp, so on so forth. Ganyan. Kumbaga, i-memorize mo yan A to A, B to B, kumbaga lagi mo siyang i-recite kahit wala ka pang hawak na instrument. Yan yung unang step mga master. Ngayon, pag maghawak ka na ng instrument mga master, yung ating bass mga master or mga gitara, meron niyang tinatawag na standard tuning. Yung standard tuning ng ating bass is meron tayong low E, yan, tapos A, tapos D, at G. Same doon sa ating gitara na 6 na strings. Tinanggal lang natin yung dalawang string dito. So meron na agad tayong mga reference, yung ating mga open string. Yun na yung ating reference or doon na tayo babase. So ganito na siya mag-memorize mga master. So meron tayong E, first fret natin is F, F sharp, G, G sharp, yan. Pag apat na mga master, ang gagawin natin is i-slide lang natin yung ating index finger dito sa ating pang 5th fret or yung ating note na A. So, slide lang natin yung ating index finger sa A. A sharp, B, C. Then slide C sharp, D, D sharp, E. Yan. Hanggang 12 fret lang okay na yan mga master kasi yung mga frets dito sa ating high frets is inuulit niya lang kung ano yung meron dun sa ating first fret. Kumbaga, yung first fret natin kanina is F. Same lang yan dito sa ating 13th fret, F, F sharp, G, G sharp yan, so on so forth. Kung anong nangyayari dito sa 12th fret, same lang yan dito mga master. So ito madali na lang maintindihan mga master. At kung napapansin nyo kanina mga master, ang ginagamit ko is sharp. Kasi ang atake ko is paabante. Yan ang dapat din nating tandaan mga master na pag aabante tayo sa frets, lagi nating isasanay na pag tataas yung pitch, sharp. Pag luluwag yung pitch, flat. So ngayon, dito na tayo mag-start naman. Ulit tayo dito sa ating 12th fret. Ganyan din yung ating style ng ating fingering mga master. Kasi maganda kasi pag in-access natin yung apat natin na daliri mga master. Kasi exercises na rin yan natin habang memorize natin yung ating guitar fretboard. Kasi pag mag-memorize tayo na ganyan, pa isa-isa, so disable yung tatlo, hindi natin nagagamit din another na naman tayo exercises para sa ating tatlong daliri na magamit natin lahat ng apat natin na daliri. So, mas maganda na nag-memorize pa lang tayo dito sa fretboard, gamit na natin yung ating apat na daliri mga master.
Ang ginawa natin kanina mga master is ascending. Ngayon descending naman. So ganito na siya. E, E flat, D, D flat. Then ito yung ating last note sa ating counting mga master. So ang gagawin natin mga master, ito yung ating pinky finger, slide natin dito sa ating 8th fret or yung ating C note. So ganito lang siya. C, tapos so on so forth na. B, B flat, A. Then, slide ulit. A flat, G, G flat, F, E. Yan. Then, move na tayo mga master sa ating open A. So, open A sharp, B, C, C sharp, slide, D, D sharp, E, F, slide, F sharp, G, G sharp, A. Then, descending na tayo mga master. A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A. Yan. Tapos yung ating open D mga master is D, D sharp, E, F, F sharp, slide, G, G sharp, A sharp, slide, B, C, C sharp, D. Descending natin mga master is D, D flat, C, B, B flat, A flat, G, G flat, F, E, E flat, D. Yan. Ating first string mga master is meron tayong G, G sharp, A sharp, B, slide, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G. At yung ating descending is G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A flat, G. Yan. Ganyan lang mag-memorize mga master. Napakadali lang yan mga master. At yung ating pag-memorize ng ating fretboard mga master is gagawin natin siyang daily routine. Yan. Gagawin natin siya mga master. Kasi pag hindi natin siya laging ginagawa, so hindi natin ito ma-memorize yung ating fretboard mga master. Kumbaga, hawak tayo ng gitara or bass, tutugtog tayo. So hindi na siya practice or memorize. Walang learning doon mga master. Ang nangyayari doon is jamming. So nililibang mo yung sarili mo doon sa pag-play. So walang learning doon mga master. Maganda na paghawak tayo ng gitara, laanan natin at least man lang meron tayong 10 to 15 minutes or depende sa'yo kung saan ka komportable na hindi siya nakaabala. Take note, hindi siya nakaabala mga master. Hindi yung parang nauobliga ka, hindi. Laanan mo lang talaga siya ng oras, kunting oras na makapag-memorize tayo ng ating fretboard. So wala tayong gagawin dyan sa loob ng 10 minutes. Kundi mag-memorize lang tayo ng fretboard. Wala tayong ibang gagawin, wala tayong ibang ipi-play. Kundi ito lang, yung pag-memorize ng fretboard. 10 minutes sa umaga. Sa tanghali, pag may bakante ka, so another 10 minutes. Then bago ka matulog, 10 minutes yan. So yan lang ang mga tatandaan yung mga master. So every time na paghawak nyo ng gitara, laanan nyo talaga siya mga master ng time. So pwede ka namang after ng mag-memorize ng frets, at least natapos mo yung 10 minutes, so pwede ka nang play, may sisiprahin kang kanta, magja-jamming ka, pwede naman yun. Hindi naman siya sabing as in hindi siya pwede. Depende naman yan sa inyo mga master. Basta ito lang ang dito kasi ako sa pamaraan na to master natuto na na-memorize ko yung mga nota sa aking fretboard. So nag-work naman sa akin. Mag-work din ito sa inyo mga master at naniniwala ako dun mga master na mag-work to sa inyo mga master. Basta lagi nyo lang tandaan na practice araw-araw yun. Daily routine. Gagawin nyo siya na daily routine. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana may natutunan kayo dito mga master. So this is Smart Music. God bless you all. Peace out.